Parang malungkot kayo ah. New Year na New Year eh. Anyway, bumawi na yata kayo kagabi. Ha? Totoo ba yan? Oo. So, Happy New Year sa lahat. Kumusta na kayo? Wow, praise the Lord ha. At Happy New Year sa ating mga online members na nagjo-join sa atin ngayong umagang ito. Happy 2023. Yan ha. Dati science fiction lang yung mga date na yan. 2020, 2023. Ngayon, eto na. Nandito na tayo. At nagpapatuloy ang ating theme sa church na Dare to Conquer. Noong November, Dare to Conquer the mission field kasi Missions Month. Nitong December, sabi natin, kaya tayo maka-dare to conquer because of God's incarnation. Kung hindi nabuhay si Kristo, hindi tayo mangangahas na mag-conquer. Ngayon naman, January ay Bible Month. Tayo na lang yata sa buong mundo, mga kapatid, ang may National Bible Month. Kaya't napakaganda at ito ay theme yata ng PCEC. The Word leads to the way, the truth, and the life. Kaya ang atin pong dare to conquer is dare to conquer through God's Word. And ang tanong, how do we guarantee the best for 2023? Yan. What does the Word of God say we should do or we should be or our way of thinking? Paano ba tayo mag-isip para ang 2023 ay pinakamabuti para sa atin? Hindi lang ito New Year's resolution. Ang mga New Year's resolution naman para sa ating ikabubuti, di ba? Magja-jogging ako, magwe-weight loss ako. Pagdating ng pangalawang linggo, goodbye sa New Year's resolution ko. Di ba? So ito, hindi lang ito pang New Year, pang araw-araw, pang gusto natin na maganda ang ating 2023 ay anong dapat gawin? Time for a reboot. Yan. Isip ko, reboot ba ito? Reset, refresh, reconfigure? Bahala na kayo dyan, pero mas maganda yata ang pakinggan yung reboot. Kaya, what better way to start the new year than to look into God's Word and then, based on God's Word, paano ba natin i-reboot ang ating mga buhay according to the Word of God so that we can dare to conquer? Ano yung una nating i-dare to conquer? Yung mga sarili natin. New Year's resolution, yung mga sarili natin yan eh. Magiging mabait na ako. Magiging 100% ako quiet time this year. Di ba? So, dare to conquer, beginning with ourselves, ano ang dapat attitude, priorities, perspectives natin so that we can be the best person we can be sa 2023. At ang ating iuwi, take-home idea, union with Christ is the guarantee for the best of 2023. Kung gusto natin yung pinakamabuti mangyari sa ating mga buhay, ngayong taon na to, tayo po ay makiisa. Pakikiisa kay Kristo ang garantiya ng pinakamabuting bagong taon para sa atin. Alam niyo naman po yung bagong taon. Bagong pagkakataon. Para lahat tayo ay malupig natin, makonquer natin ang ating mga sari-sariling mga kahinaan at kung ano-ano pa. Para ano man ang mangyari sa 2023, kasi hindi natin alam nga kung ano mangyari sa 2023, di ba? Ano man ang mangyari, hindi tayo ang problema. Okay? Kaya ang ating scripture text ay nagmumula sa Colossians. Tayo tatayo, basahin natin sabay-sabay ito. Ang malakas ang tinig, dahil alam ko mga puyat kayo, at kayo ay nagsalubong ba? Tawag doon? Sumalubong. Kaya salamat sa pagdalo ninyo at pwede kayong matulog habang mag-sermon. Kaya lang po ako, hindi ako sumalubong kasi baka makatulog ako habang nagsesermon. Yun naman ang napakasaklap. Ano po? Basahin natin sabay-sabay. Malakas ang tinig. Go! Since then, set your minds, for you died,
When Christ, yan. Sa Tagalog, ready, go! Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, naroroonan, ilagak ninyo. Wag. Sapagkat ay mahayag Panginoon, salamat po sa iyong salita na maaari namin panghawakan sa unang araw ng taon na ito. Napakasarap, Panginoon, na pagbulay-bulayan ng iyong salita kasi po kayo ang author ng buhay. Kaya ang manual mo, Panginoon, ang aming kukonsultahin sa unang araw ng taong ito. Ano po ba ang gusto mong mangyari sa aming mga buhay? Papaano po kami magkakaroon ng pinakamabuting karanasan sa 2023? Kaya amin pong tinatalaga, we commit to you this time. Let your word proceed from your mouth, and we claim that it will not return to you empty and without accomplishing the purpose for which you sent it. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Umpisahan nyo na. Ang pakikinig, hindi ang pagtulog. Sa isang eskwelahan daw po, alam niyo yung mga pader na, ewan ko ngayon hindi naman natin nakikita sa mga malls, pero siguro sa mga kanto-kanto, makikita niyo may mga nagsusulat, sa mga pader. Sa isang eskwelahan daw po, may nagsulat, where will you spend eternity? Saan mo, yun, basta ganon. Siyempre po, may sumasagot niyan minsan nakasulat doon, Balong was here. Diba? Tapos may nakapana pa na puso na ganon. Wow. Sinasagot yan May sumagot. Sa ngayon, ang sagot niya, sa ngayon, mukhang sa grade 3. Diba? Hindi na nakapasa sa grade 3. Hindi na nakatungtong ng grade 4. Naalala ko tuloy yung pinsan ko Nung kindergarten ako, college na siya dyan, sa UP, Beth-Med. Maliit akong bata, sumasakay pa ako sa likod niya. Nung mag-first year pre-med ako sa UP rin, Beth-Med pa rin siya dun. Nung gumraduate ako, sabay kami gumraduate. Where will you spend eternity? Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, minsan ganyan pakiramdam natin. Hindi na tayo nakagraduate sa sa pagiging bugnutin, sa pagiging maikli ang pasyensya. Sinesermonan ko na naman sarili ko nito. Ang hirap mag-sermon, mga kapatid. Hindi na nakagraduate sa mga hilig ano bang hilig nyo? Tong eats, loto, hindi na ba? Graduate na kayo dyan? Netflix, ayun. O kaya sa mga kung ano-anong gustong-gusto natin. New Year na, Bible month pa, kaya kinukonsulta natin, papaano ba tayo ngayon makakagraduate sa mga yan? Konting background sa ating text, Colossians po, alam natin, yan ay sinulat ni San Pablo para sa mga Kristiyano sa Colosas habang siya ay nasa preso. Pero po yung church sa Colossians ay hindi siya ang nagtanim. Siya po ay nagtanim ng church sa Ephesus. 3 years siya doon at bunga ng kanyang pagministeryo sa Ephesus ay nakapag-church planting. Ang palagay ng mga komentaryo ay baka si Epaphras at si Philemon. Yun po ang ginamit ng Lord para mag-church planting. Kaya tama yung ginagawa natin. Nandito tayo, nagmi-ministry tayo dito, pero dapat nanganganak tayo. Nag-church planting tayo sa Gimba, sa Baliwag sana, o later on, kung saan-saan. Humunhon, adapted pala natin yun. Pero yun ang tama, nagtatanim sila. Ano ba ang pinaka-problema? Kaya siya sumulat. Ang pinaka-problema, may mga maling katuruan, heretical teachings, na may nagsasabi daw po doon,
na kailangan sumunod tayo sa mga ritual ng mga Hudyo para tayo ay masave. Sabi rin nila, ang katuruan nila, all matter is evil. Lahat daw po ng matter ay evil. Kaya kung ganon, paano mo masasabing naging tao ang Diyos? Di naging evil yun. Kaya daw si Kristo daw po ay hindi Diyos. Sounds familiar ba yan? May mga katuruan hanggang ngayon, ganyan ang katuruan. Si Kristo daw po ay hindi Diyos. Pero ang laki-laki ng iglesia. Patulis pa. Bakit matulis yun? Kasi daw po, pagdating ng panahon, pagbalik ni Kristo, yun ay rocket ship. Psh! Dapat nasa loob ka para masave ka. Katuruan. Hindi raw Diyos si Kristo. Maling katuruan. At tapos, ang salvation daw ay sa pamamagitan ng mga kaalaman. Ang panganib ng heretical teaching na to, ng maling katuruan na to, they do not deny Christ. Di ba? Pareho nga nitong malaking kulto. They do not deny Christ. Kinikilala nila si Kristo. Yun nga ang pangalan ng kanilang relihiyon. May simbahan nga na malaki. Pero they dethrone Him. They do not deny, but they dethrone. They give Him a place, but not the highest place. May lugar para kay Kristo, pero hindi pinakamataas. Kaya ang theme dito ni San Pablo is the absolute supremacy of Jesus Christ. The sole sufficiency of Jesus Christ. Hindi siya virtual reality. Si Kristo ay hindi hologram. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao, 100% Diyos, 100% tao. Kung hindi pa kayo naniniwala dyan, usap tayo. Kasi po yan ang katuruan na tama at dapat maliwanag na sa atin yan. Ang theme niya ay the fullness of God dwells in Him. Ang buong pagka-Diyos ng Diyos ay nakay Kristo. And that God, through Christ, has conquered the cosmic powers of evil through the cross. And He is now at the right hand of God. Yan ang theme, yan ang tinuturo, yan ang pagtatama ni San Pablo. Kaya dito ang konteksto ng chapter 2, na bago nag-chapter 3 na ating text, ay wala daw kakayahan ng mga rules laban sa mga passions. Kundi, ang sabi niya, para tayo makagraduate, ganito ang dapat gawin. You have been raised with Christ, set your heart on things above. Sabi, muling binuhay ka na, kalakip ni Kristo, hanapin mo ang mga bagay na nasa taas. Bakit? Kasi namatay na tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kung Kristiyano yan, sa maniwala ka at hindi, patay na yan. Kalahin mo katabi mo, patay. Sangumbi. Pero ang gagwapo naman, gaganda naman. Patay na yan. Sabi dito, you died. Patay ka na. Pero, binuhay na muli. Sasabi ni Pablo, simple lang ang kanyang apela sa mga taga-Kolosas. Become and experience what you already are by God's grace. Ano ba yung what you already are? Gawin mong karanasan kung ano ka na talaga sa biyaya ng Diyos. At ano yun? Ikaw ay patay na. Patay ka na sa kasalanan, mga kapatid. Ibig sabihin nun. Pero buhay ka ngayon kay Kristo. Yun ka. So, ang challenge is, dahil ikaw ay binuhay muli kasama ni Kristo, kailangan ipakita mo yun. Let Him exhibit it. Sobrang importante po ng mga verses nito na ito ay tinuring na the root principle of the Christian life. Sabihin nyo nga, root principle. Yan, mga fasting na ito, doktora, mukhang wala nang energy. Ito ang prinsipyong ugat ng buhay Kristiyano. Sabihin nyo nga, prinsipyong ugat. Iyon, prinsipyong ugat. Napaka-importante, 4 na verse. Prinsipyong ugat. At ano yung ugat na yun? At ano yung prinsipyo na yun? The union of the believer with Jesus Christ. Bagong taon, itanim sa utak
unang araw ng 2023, the union of the believer with Christ. Ano yung sabihin nun? You are dead to sin. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, you are dead to sin. Ba't kayo nakatingin sa akin? You are alive in Christ. Sabi mo sa katabi mo. Yan. At yan po ay makatutunghayan natin, ang buong explanation niyan ay nasa Roma, 6 hanggang 8. Ito lang ang konting verses tungkol dyan. Sabi niya, or don't you know that all of us who were baptized into Christ, Jesus, were baptized into His death? Tayo daw po na binautismuhan sa pangalan ni Jesus, tayo daw po ay binautismuhan sa Kanyang kamatayan. We were therefore buried with Him, okay? Through baptism into His death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may have new life. Akalain mo yan? Patay ka pero buhay ka. Ang gandang balita niyan, mga kapatid. Di ba? Parang hindi kayo masaya. Ba't ako lang? Parang hindi eh. Hindi. Ayaw niyo yata eh. Sabi ni Kristo, sabi ni Pablo dito, the only remedy for the sinful passions is found in the believer's experience of union in Christ. Ang tanging paraan daw na tayo ay makagraduate sa mga paborito nating kasalanan, inggit, galit, pagkainis, maikling pasensya, pagkamuhi. Anong bisyo? Kahiligan sa bisyo. Mga mata at isip na pag hindi mo pinigilan ay malalaswa ang laman. Yabang. Ano ito? The lust of the flesh, lust of the eyes, the boastful pride of life. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang kayabangan ng buhay. Ang sagot daw dyan, patay ka na. Sabi mo nga, patay ka na. Parang ayaw nyo talaga sabihin. At buhay ka na kay Kristo. Yan. Sabay yun patay ka at buhay. Okay. So, in summary, yan ang gusto kong sermon, summary agad eh. Ano ba to? So, it's the point of departure and the point of power. Sabay. Departure from sin, kasi patay ka na, and then, point of power, kasi resurrected ka na. Anong power ba ang nag-resurrect kay Jesus? The Holy Spirit power. At yun daw po ay meron tayo. Kaya kung paanong patay ka na, buhay ka rin na may power of the Holy Spirit. Hindi ba magandang balita yan? Kasi hindi ka iniwanan ng Diyos na buhay ka nga, bahala ka na sa buhay mo. Hindi, meron kang Holy Spirit. Nandun yung power. The same power that raised Jesus from the dead is available to you and to me. In summary, yan, tapos na ang introduction. Yan. Introduction pa lang yan, sabi ni Pastor Ray Abante. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, introduction pa lang. Chapters 1 and 2 kasi, dineclare and dinefend yung faith. No? Yung Colossians ito, pinag-uusapan natin. Chapters 3 and 4, paano daw i-demonstrate ang faith? At nung panahon na yon, malaki ang pagkakaiba ng mga pagano at mga Kristiyano. Ngayon parang hindi na, hindi mo na mahalata ang Kristiyano at hindi Kristiyano. Bakit? Puro secret service. Ay, Kristiyano ka pala. Hindi halata. Hindi halata. Nung panahon ni Pablo, halatang halata. Bakit? Ang mga pagano, religyoso, once a week, okay, nag-o-offer sa kanilang mga idolo ng offering, simba, kung anong ritual, tapos balik sa mga kasamaan, kalaswaan, mga kasalanan, okay? Parang may ganyan pa rin ngayon, ano? Tuwing Holy Week, magpapapako, tapos pagtanggal ng pako, inom tayo sa gabi kasi para matanggal ang sakit. Oh, di ba? Parang ganun pa rin. Pero ang mga Kristiyano nung panahon na yon, ay may definite, direct connection how they behave and what they believe. Hindi po magkaiba yon. Kung anong doktrina mo, yun ang duty mo na gagawin. Kung anong pananampalataya mo, ang pananampalataya mo ay kaisa ka ni Kristo, kaya ang buhay mo pareho ni Kristo, kaya Kristiyano. Christian, little Christs.
And this relationship or union with Christ is summarized in 5 points. One, we died with Christ. Not only did Christ die for us, died for us, substitution, basketball, sub, rep, sub, timeout, sub. O ito muna, hindi pa naglalaro, ako naman pagod na. Sub, sinubstitution. Sa halip na tayong mamatay, siya ang namatay. Substitution. Christ did not only die for us, we died with Christ. Yun yung identification naman. Ikaw at si Kristo magkaisa. Kung paano siyang namatay, patay ka rin. Not only did Christ die for sin, yun yung redemption. Binayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, impyerno. At dahil si Kristo ay dumating, nagkatawang tao ngayong Pasko at napako sa Kalbaryo, pambayad ng kasalanan na yan, hindi na ikaw, redeemed ka na. Hindi na ikaw magbabayad, binayaran na ni Kristo. Not only did Christ die for sin, Christ died unto sin. Breaking the power of sin in our lives. Kaya kung tayo ay kasama ni Kristo, we died with Christ, therefore, tayo rin, we died unto sin. Yung mga patay ba, nagkakasala pa yon? And we do not have to follow our old sinful nature kasi patay na nga. Bubulungan ka o magalit ka. Inapakan yung paa mo eh. Kasi simba mo lang, sumakay ka sa jeep, inapakan yung paa mo. Naka-high heels pa naman stiletto. Ang tulis-tulis. Kasi simba lang eh. Murahin mo. O paano pa ganon? Anong gagawin natin? Bulungan mo yung sarili mo. Patay ka na dyan. Patay na ako dyan. Yung biglang magagalit, mapapaaway, manununtok, magmumura, speaking in tongues. Patay ka na dyan. Huwag mo nang buhayin. Ha? Yun ang ibig sabihin nun. Sino sa inyo naka-attend na ng burol? Burol. Wala pa? Okay. Sa burol ko, huwag kayong mawawala. Hanapin ko kayo. Tingnan mo, nagmamadali yung isa. Sa susunod na burol, yung kayo lang, lalapit kayo sa taol. Pre, tongits tayo. Halimbawa, yun ang paborito nun, tongits. Pre, ito pera. Magluto tayo. Kakagat ba yun? Yun nakaburol. Sige pre, sasagot ba yun? Pag sumagot yun, hindi yun patay. Kasi ang patay, hindi na pwede magkasala. Subukan nyo susunod na burol na puntahan nyo. Yayain nyo. At tayong mga Kristiyano daw po, ay patay na sa kasalanan. Hindi na siya kailangang sundin. Kung ganun ka dati, patay ka na doon, wag mo na sundin yun. Wag mo nang buhayin muli ang mga patay. Pangalawa, we live in Christ. Jesus Himself is eternal life. He who has the Son has the life. And we are dead and alive at the same time. We are raised with Christ. We do not continue to live in the grave. Huwag daw tayong mabuhay sa sementeryo. Pero sa Cebu may ganon. Kaya hindi namin madalaw yung dami ng squatter doon sa Cebu. Doon sila nakatira sa sementeryo. Tayong mga buhay na Kristiyano, huwag kayong mabuhay doon sa kamatayan. Patay na yon, iniiwanan na ang patay. And seated us with Him in the heavenlies. Yung life daw natin, si Kristo, ano ba yung buhay para sa inyo? Mga kabataan ngayon, buhay na buhay pag may video games. Okay. Ano pa ang mga buhay ka kapag, yung mga sagutin mo nga, I am most alive when kay Pablo, si San Pablo, for me to live is Christ. To die is gain. So ano ibig sabihin nun? Ang buhay niya, kung ano yung nakakapagpabuhay kay Kristo, ano yun? Yung kung sa anong kinasasaya ni Kristo, yun ang buhay ni Pablo. Napakaganda niyan. Ano po? It is this identification. Kaya number 4, we are hidden in Christ. Security po yan and satisfaction.
We belong to Christ, not to the world. What excites us are things in heaven. Of course, hindi naman ibig sabihin niya na huwag mo na paaralin mga anak mo. Hindi ganun ang usapan. Dapat nga yan, mas maganda. Sisikapin mo pang paaralin, magmabuti dito sa mundo dahil alam mo na ikaw ay mananagot kay Kristo. At ang buhay mo ay na kay Kristo. We are glorified. Hidden siya kasi the world does not know Christ. Hindi nga tayo maintindihan bilang mga Kristiyanong kung kayo'y masaya at kayo nakikipagmabutihan sa mundo, mga kapatid. Hindi tayo masyadong nakiking friends with the world. We are in the world but not of the world. Tayo rin daw po ay we are glorified in Christ. Sabi nga sa Roma tayo daw glorified na But the full revelation will be upon Christ's return. Di ba ang ganda niyan? Yan ang ating identification with Christ. Kaya kung gusto natin maganda ang 2023, ano dapat gawin? Union with, basahin nga, malakas. Tagalog. Yan. So ngayong 2023, let's remind ourselves and remind one another of our union with Christ. We are dead to sin. Ha? Kaya may kasabihan, he who is born once dies twice. Kung sa nanay ka lang pinanganak, ang punta mo, Campo Santo at impyerno. Kung 2 beses ka pinanganak, sa nanay mo, and born again ka, huwag kayong matatakot magsabi ng born again. Okay? Kasi si Kristo mismo nagsabi, unless you are born again. Sabi rin ng unang papa, si San Pedro, born again. Yung mga salitang yan ay galing po kay Kristo at kay Pedro mismo. Kung sino ang born again, ang kamatayan mo, Campo Santo na lang dahil hindi ka napuntang impyerno dahil bayad na. Kaya tayo po ay dead but alive. May ang mga hindi pa po nakakakilala kay Kristo ay dead but alive. Ito na yung spiritually dead kasi malayo kay Kristo. Pero alive, spiritual zombies. Pero tayong mga Kristiyano ay alive dahil tayo nga kay Kristo, pero patay dahil patay na tayo sa kasalanan. Pero mas magandang dagdagan natin itong alive but dead ng dead and alive. Tayo ay dead to sin and alive in Christ. No? We are continually dead to sin. Karaniwan po yan, wanted, dead, or alive. Sino bang mahilig sa mga western movies? Nung maliliit kami, mga Indian pana, kakana-kana, tsaka mga barilan. Gusto namin yan Wanted, dead, or alive. Pero mga Kristiyano, wanted, dead, and alive. Okay? Tapos ilalagay mo dyan yung picture mo. Ito na lang, mas gwapo. Lalo na to, mas artistahin to. Di ba? Kailangan may ganyan pala tayong poster sa mga bahay natin. Di ba? At paano natin gagawin yan? Ayan, simula na tayo na sermon. Set your mind. Yun. Set. Keep seeking things above. Yun ang ibig sabihin nun. It's a continuing action. Seek and keep seeking. Hindi minsanan lang yan. Araw-araw yan. To desire, kaya heart, set your heart. Kasi kung ano nasa puso mo, yun daw ang gusto mo. Sineset mo yung gusto mo. At ang gustuhin daw natin ay tayo ay mga bagay na makakapagpalugod sa Diyos. Hanapin ang mga bagay na yan. Ano ba yung things above? Ang things above ay yung mga prioridad ng langit. Ang isa, hanapin natin sa araw-araw nating buhay. Practical application. With Christ as the object of our supreme affection, to love Him with all our hearts. At yung mga interest natin, mga ambisyon natin, mga pananaw natin sa buhay na ito, ay parating kasama dapat si Kristo. Gusto kong bumili ng bahay, o gusto kong bumili ng tricycle. Gusto rin kaya ni Lord? Pakialam ni Lord dito. Kung hindi ka Kristiyano, hindi mo na-consult si Lord. Ang problema ngayon, Kristiyano o hindi Kristiyano, hindi rin nagkukonsulta sa Lord. Isama natin ang Diyos sa equation ng buhay natin dahil siya ang author ng buhay natin. Mas alam niya kaysa sa atin.
And why can we do that? Because we died and was raised. And we are seated with Him. Kaya alam niyo po, yung kanan ng Diyos, yan ang... Pangalawa, set your mind. Set your mind. Ha? Pangalawang kailangan natin i-reboot. Kanina puso, ngayon mind. Things above na naman. Ano ba yung above na yan? Ano yung sabihin niyan? To keep on giving serious consideration to things above. To ponder. To let your mind dwell on. Keep thinking about. To fix our attention to things above. Hindi naman yan too heavenly good. Too heavenly minded to be of any earthly use. Hindi ganun. Kaya nga, ikaw ay maraming maitutulong sa mundo dahil heavenly minded ka. Hindi yung wala ka ng silbi sa mundo kasi puro ka na lang langit. Pumunta ka na nga doon. Wala ka na rin lang gamit dito. Kunin ka na ni Lord. Dahil wala kang silbi dito sa mundo. Hindi ganun. Hindi ganun ang usapan. Malaki ang silbi mo sa mundo dahil ang prioridad mo ay Diyos na nagmamahal sa mundo. At lahat gagawin mo ay yung gusto ni Lord para sa mundo. At dapat daw sa utak natin, there will be a large place for God. Malaking lugar para sa Diyos sa ating mga isipan. Sabi diyan, the preoccupation of your mind should be on heavenly things, not on earthly things. Ano yung earthly things? Siyempre, gusto natin yumaman. Gusto natin magkaroon nito, magkaroon yan. Lahat. Do not make this your goal in life, the subject of your preoccupation. Whatever your vocation is, it must never be your life objective. Doktor, hindi. Dapat Christian, by the way, doktor din. Christian, incidentally, a teacher. Christian, incidentally, a driver. Carpenter. Kung ano ka man, hindi mauuna kung ano ka man, kundi na kay Kristo, united, identified with Christ. Hindi po bagay sa atin na ang permanent citizenship natin ay sa langit. Tapos ang lagi lang nating inaatupag ay lupa o mundo. Inappropriate para sa citizenship. Ano ang true citizenship? Dapat ang utak natin, transient lang ako dito. Tourist visa lang ako, 6 months. Ang aking residency ay temporary. Dumadaan lang ako sa mundo. Maka 95 years ka dito, gaya ng tatay ko. Ano yon kumpara sa walang hanggan? Ano ang 95 years? So ang utak natin dito, parang OFW. Sinong nag-OFW na? Taas ang kamay. Sinong may kilalang OFW? Imposibleng. Sinong walang kilalang OFW? O kita mo, lahat ng Pinoy may kilalang OFW, kamag-anak pa nga eh. Ang utak natin, ako po ay naka2 buwan lang sa Jeddah, 2 buwan lang, hindi yun OFW. Pero yung OFW, matahaba ang mga kontrata niya, 2 taon. Anong pinag-iigihan niya? Yung trabaho niya sa Jeddah, Saudi Arabia, pinagbubuti niya yun. Bakit? Para sa Arabo? Para ba sa Saudi Arabia? Hindi ba yung utak niya nasa bahay? Nasa pamilya niya? Sa Pilipinas? Kaya pinagbubuti niya rito dahil alam niya na ang kanyang final destination ay Pilipinas, uuwi siya. Kaya naman problema yung mga OFW, hindi na umuwi. Absence makes the heart grow fonder. Tama ba yon? Pang 2 araw lang yon, 2 linggo, baka 2 buwan. Pag mahaba, sobra ng haba, grows fonder for another ang nangyayari. Yan, malaking problema. Dapat OFW ka, temporary lang yan. Mag-boundary ka. Hanggang meron lang akong ganyan, hanggang ganyan. Uwi ka doon kasi doon ang final mo. Kaya ka nga nag-over dahil ka sa pamilya. Ganon din tayo ang utak natin sa mundo, mga kapatid. Andito tayo, pinagbubuti natin, trabaho, sa church, kung ano man ginagawa natin, dahil alam natin na ang buhay, ang tunay na buhay natin ay na kay Kristo sa langit.
Pangatlo, set your life, or actually yung life daw natin ay nakaset na. For you died and your life is hidden with Christ. Ano to? Ito ang ating present motivation. A secured life. Ang buhay natin, na totoong buhay daw natin ay nakatago kay Kristo. Totoo, yun ang totoo. Dito sa lupa, temporary. Doon ang permanent. Yun ang dapat nating at tupagin ng mas mabuti. At ito ang basis ng setting your heart for things above. Ibig sabihin yan, yung hidden life may invisible. Dito, nasa mundo, visible. Huwag niyong kakalimutan na may spiritual na invisible. Meron tayong buhay na ganon. At ang present union natin with Christ, pang ngayon yun. Pwedeng visible yun. Kaya nga po, ang mga paa natin ay nasa lupa, nasa mundo, pero ang puso at isipan natin nasa langit. Kasi ang mundo ang hindi natin final destination. Panood niyo ba yung mga sininga? Anong final destination? Lahat na matay. Hindi. Ang final destination, impyerno o langit. Ano pang motivation natin? Our future motivation. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. The glorified life, yan ang future motivation natin. The future manifestation of Christ in glory. We will appear with Him in glory. Not as observers. Hindi. We will appear with Him. Tayo din glorified. Hindi tayo nandun para manood lang. Hindi. Tayo mismo, we will be glorified. Sabi diyan, with Him in glory. Kaya kung gusto natin ng bago ang ating 2023, manatiling pakikiisa kay Kristo. Yan lang ang garantiya ng ating mabuting bagong taon. Sabi natin, set your heart, set your mind, set your life, because your life is already set. Ano ba ibig sabihin ng set na yan? Set tayo ng set. Punta kami sa vegan. Punta kami doon sa, wala naman kami na-tsempuhan na marunong gumawa ng pottery. Yun umiikot. Hinuhubog mo habang malambot at basa. Tama? Kahit anong gusto mong gawin na korte, pwede. Habang basa, habang umiikot, habang siya napoporma pa. Pero pag natuyo na yan, pwede mo pa bang baguhin yan? Paano mo baguhin yan? Basagin na lang. Kung ayaw mo yung korting yan, basagin mo. Ay, hindi na natin mababago yan. Set na yan. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo dapat ay set na. Ang buhay natin, ang puso natin, ang ating mind, isipan, iset natin dahil ang buhay natin ay nakaset na rin. Nandun na rin kay Kristo. Yan ang sinasabing heaven on earth. Kapag ang mga Kristiyano ay nabubuhay in union with Christ, yan yung heaven on earth. Kahit paanong nangyayari sa mundo. Kahit mas mahal ang bawang kaysa sa ginto, mga kapatid. Sinong may bawang dyan? Baka kayo ma-hold up. Ingatan yung mabuti. Ay, bawang naman. Sibuyas pala. Halatang hindi na mamalengke. Set natin dahil yan ang paraan sa New Year na ito. Kasi mga kapatid, ilan bang buhay nyo? Ilang beses ba tayo dadaan sa mundo? You will never pass this way again. At pagpatay ka na, ano na ang nagawa mo para kay Kristo? Only one life. Ang bilis niyan. Pamangkin ko sa pinsan, 39 years old. Nasa US pa. Natulog lang, forever na. 39 years old. Only what's done for Christ will last. At yan ay magsisimula sa bawat isa sa atin, sa ating mga buhay. Kaya kailangan ngayong bagong taon na to mga kapatid,
iset na natin ang ating mga puso, iset na natin ang ating mga isipan, iset natin ang ating mga buhay, kasi yung paniniwala natin kay Kristo, yun ang totoo. Yun ang totoong nangyari na sa atin, i-exhibit, i-demonstrate na lang natin. Because union with Christ is the guarantee for the best in 2023. Pakikiisa kay Kristo ang garantiya ng pinakamabuting bagong taon. At para maalala natin yan, ang challenge natin, okay? Pag uwi nyo ngayon, gumawa kayo ng poster. Huwag nyo ilagay yung mukha ko dyan. Yung mga mukha nyo, ilagay nyo dyan. Para maalala nyo na kayo, patay na. Ulitin nyo nga, patay na ako. Sa kasalanan. Buhay na ako. Kay Kristo. Yun ang totoo. Yun ang paniwalaan, yun ang isabuhay, yun ang paraan na tayo makagraduate sa paulit-ulit nating mga kahinaan, mga kasalanan. Set na natin, mga kapatid. New Year na. Huwag na balikan ang dating sarili. Huwag na balikan ang mga paboritong kasalanan. Huwag na pairalin ang kagustuhan ng laman, ang kagustuhan ng mata, ang kayabangan ng buhay, kundi ang buhay ni Kristo na nasa atin, yun ang ating pairalin.